Good day everyone, we're here at the Pilar Public Market. We are here at the Pilar Public Market para mag-observe, mag-interview, or at least two person for our GMO, our genetically modified organism. So, karon guys, namin naglang kami para makita possible nga interviewon for our documentary. Go na po, ganyan. Makabagong teknolohiya, mga new invented technology na gipamutang no mas para na ho mas okay kanang piling hybrid. Pero kung sa inyong baligya mas mulas supod ang hybrid jud. Oo, dai kay siguro sa dadaghan nagkarang consumer o dili ta mo gamit o kanang bagong teknolohiya dili po mapaigo ng mga supply. Huwag tag-supply. So, kinahangan po nato na. Pero, kung gato siya mag-video, na-sustain siya hybrid o dili hybrid. Pero kung ito magbalik dyan, mas ninja silang hybrid kay mulas dyan. Dili po. Parehas naman sila kayo ka na maglugay. Parehas naman sila. Pero, mas guwapa ang hybrid. Tanawon. Kaya gusto mo mga mas sijaktis kayo tanawon. Kasi sila sa pangibabaw na anyo lamang. Dili sa pangilalim. Thank you, te. Lindot video ko ni mo. Lindot kayo. Sakto ba ito ang sarili? Sakto kayo, te. Sakto. Thank you po. Thank you, te. Bye, maglubasito. Hi, sir. Ready ka na interview about sa genetically modified organism? For sure. Sige. Ano yung question number 1, sir? Unsa man ang genetically modified organism or GMO? Sa ang pagkaingon ng GMO, so mga genetical mutation sama sa mga nang ipangkaon na ito karon, no? So kasagaran na namin yung mga GMO na mas purpose na kay para mas mo productive ang imong product sa tanom, mas mo iskay o na maka-resistant sa mga mananap. So mo na saan pag-imo ang GMO? So sa kamahinan na so nasa mga scientific studies ano, mga researcher na yun sa gibuhat sa ilang mga genetics sa mga tanom sama sa agrikultura, so ilang gistudihan na para mas mo productive ang mga produkto sa agrikultura sama ng pag-harvest o nanay short term na harvest ka sama sa mga humay na nanay kasagaran 3 months di pareha sa una na mga humay na tawag laglaay, so tagdugay maabot og 4 months or less 4 months pa sa maka-harvest karon na short term na ang pag-harvest muna yung gamit ang GMO din maka-resistant sa po sa mga peste sa humay usap, so makahatag abot sa mga mag-uma so tako dito na dyan katabang pero mao lagi ng napoy mora. Sir, unsa nga mga tanom ang kasagaran nga GMO karon? So halos tarna naman ron, ipalibutan natin GMO. So, aritang mga sa agrikultura, so may mais, mga prutas gani, nanay mga GMO na, modified na. Ini, sa batong, sikwa, basta kasagaran ini, mga kamote, sa nanay, mga modified na, kanilain na diyang variety ba, so ipang mix na mga genes sa kanilain na tanom para lang create sila o mas productive, mas high yield, so less na sa maka-resistant na sa mga peste.
Safe ba ang GMO nga pagkaon para sa tao? Ngano? So, safe. Para nako, safe siya kay dili pa safe. So, mano mo gamit pag i-introduce man sa atong gobyerno na mo gamit na sa agrikultura ng mga GMO, hindi pa safe. So, safe na siya na ito i-consume apan naman sa mabut na panahon. So, nato po na mga pitos ng lawas pero bugay pa na. So, baka bisag ng taron wala mo gano'y mag-uuma na di mo gamit yung GMO. So kita ang consumer mo tayo mo kasi sila may ni anong diha kapo kaprovide na GMO sa dili gani na yung atagin lag ka ng hybrid. So hybrid means hybrid, so GMO na diya. So tayo mo kay kita consumer ta na mag-uuma magamit mo yung GMO kay para mas high productive tasong ani ya dali pa maani din usa makaresistant bas mga mananap. So mora siguro ko yung masulti safe karon. Okay sir, maura to dahil salamat sa inyong time and kanang support. Pagkakaroon ako sa ka-farmer, nagamit ko GMO.